Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng ABS-CBN. Ikinabahala ng ilang House prosecutors ang edited video clip na pinost ng isang senator judge sa kanyang social media kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ito, dalawang kongresista, Joel Chua and Representative Zia Alonto Adjong. Ito ang kanilang mga payag. Bago nagsimula ito, nanumpa sila na mag-exercise sila ng political neutrality. Malaking bagay po talaga na hindi dapat nagpapakita ng pagiging bias ang Senator Jan. Sabi naman ni Adjong, ang isang senator judge ay hindi abogado ng alinmang panig. Ang kanyang tungkulin ay manatiling patas, bukas ang isip at magpasya lamang pagkatapos marinig ang lahat ng ebidensya. So, hindi na pangalanan dito sino yung senator judge na nag-post ng splice video. Binasa ko ang mga comments, parang ang lumalabas ay si Senator Pia Cayetano. Hindi ko napanood yung video na yun. So ang tanong, sino sa mga senator judges ngayon, 21 sila na active, meron ba kayong nakita? O meron ba kayong sa obserbasyon ninyo? Sino sa kanila ang talagang patas? Na walang pinapanigan. Hindi siya pro-Duterte, hindi rin siya anti-Duterte. Nang kanya lang is kung ano ang ebidensya na lalabas o ano. Kung meron man, kanya-kanya tayong pananaw. Kung meron man, baka sakali, ito, akin lang ito, baka sakali si Senator Lito Lapid. Ano lang yan, pag ganyan-ganyan lang. Mamaya pag bumoto, depende na kung saan ang daloy ng malakas na public opinion, baka doon siya. Sa totoo lang, again, opinion ko lang ito, nahati lang sa dalawa ang mga senator judges. Lumalabas na ang mga minority senators, mas pumapabor sila sa acquittal ni VP Sara. At ang majority senators, mas pumapabor sila na makonvict si VP Sara. Yan ang pananaw ko, opinion ko. I might be wrong. Kanya-kanya tayong opinion. Kaya itong mga kongresista na nagrereklamo na bias ang isang minority senator, hindi ba nila napapansin? Ako, I don't know, ako napapansin ko. Ang pinakaklaro na pumapabor na ma-convict si VP Sara, opinion ko lang ito, ay si Senator Risa Hontiveros. Hindi niya na maitago yung pagka-disgusto niya kay VP Sara. Kasi dalawa na sila na nagpahayag ng presidential bid. Magkakalaban sila eh. At napakalakas si VP Sara. Kaya ano ang normal na mangyayari? Again, speculation ko lang ito. Kung ako si Senator Hontiveros, gusto kong makonvict si VP Sara para mawala yung malakas kong kalaban. Di ba ganun lang? Bantayan nyo yung pagtatanong ni Senator Risa. Di ba halatado?
Then, again, observation ko lang ito. Bantayan nyo yung pagtatanong ng magkapatid na tulpo. Halatado. So, kahit si Pangilinan at saka si Bam Aquino, nababantayan ko lang, halatado sila. Na yung mga pagtatanong nila is pabor na ma-impeach si VP Sara. Again, these are just my opinion, observation. Nagreklamo ba ang mga House prosecutors? Wala. Tahimik lang sila. Kasi pabor sa kanila yun. Kaya kanya-kanyang aminin na natin, ang impeachment is more of a political process rather than a judicial, yung strict judicial. Kaya, huwag masyadong technical, yung legal, technically whatsoever, kasi impeachment court yan, hindi yan regular court. Di ba sinasabi nila? Sinasabi niyan, sina Soto. Kasi nga, kakaiba, ang impeachment court, hindi siya talaga yung tunay na korte na proof beyond reasonable doubt, din ang mga evidences, talagang masusing It's more of a political numbers game. Sa ngayon pa lang, makikita na ang bobotohan ng mga senator judges. Ulitin ko, yung 8 na minority senators are most likely to vote for acquittal. Yung 13 majority senators are most likely to vote for conviction. So nasaan yung pagiging bias? Kaya good luck na lang sa ating mga House prosecutors. Kasi alam nila, nakikita nila as to the numbers game, hindi nila talaga kaya makakuha ng threshold na 16 number of votes para i-convict si VP Sara. Kaya ngayon, nagre-reklamo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gid siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gid kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya So gisapaw-sapaw na untang yero. Apan di na gid makaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gid kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo karon. O karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa dayon yung panginabuhian? kuan ra lagi. Pag-umara, Mag-umara. mag-uma, So walay kita gihapon. wala Naa na kay estudyante. naa So pila na kabuk ang imong anak di ay? duha Duha na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang eskwela. So dugay na gyud ang kwan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Wala naman gid mi kay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakaabot mo. Nakabot po ng hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mo yan di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Salamat gid kayo tabang sa sin. Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amoa. Salamat kayo. Kayo.